Iilag ba ako o hindi? Ito ang katanungang bumabalot ngayon kay Daryl. Sa loob lang ng isang segundo nabuo ang desisyon ni Daryl na piliing huwag umilag. Sa bala. Habang sumisigaw si Megan, napansin niya ang babaeng estudyante sa likuran ni Daryl. Dito na biglang naantig ang kanyang puso. Na nagawa niyang saluhin ang bala para sa isang taong hindi niya kaano-ano. Dito na binigyan ni Daryl si Megan ng isang kakaibang tingin. Agad na dumaloy ang napakaraming bagay sa isipan ni Megan nang pisilin ng nakakamouflage na leader ang gatilyo ng baril. Bang! Kasama ng isang nakakagulat na tunog, bumagsak patalikod ang katawan ni Daryl. Habang tumatalsik ang dugo mula sa kaliwa niyang balikat. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang sakit mula sa kanyang. Tama! Pero, kinagat niya ng husto ang kanyang ngipin para pigilan ang kanyang sariling gumawa ng kahit na anong ingay. Umatras siya ng ilang hakbang habang nakatitig sa leader ng mga magnanakaw, umiti siya rito at sinabing hindi pa. Ganoon kaganda ang dala mong baril. Habang nagsasalita, pinunit ni Daryl ang kanyang damit at mabilis itong ibinalot sa kanyang sugat. Dito na napuno ng katahimikan ang buong bangko. Napanganga ang mga taong nakaupo sa sahig ng bangko habang nanlalaki ang kanilang mga mata sa sobrang pagkagulat. Hindi na rin makapagsalita ang ilan sa mga magnanakaw na pinabagsak ni Daryl. Kanina sa mga eksena na kanilang napapanood sa mga sandaling ito. Buwisit T. Hindi ba't tinamaan na siya ng bala pero nagawa pa rin niyang magsalita at tumawa. Ikaw. Nababahalang ipinadyak ni Megan ang kanyang paa. Gusto niyang pahintuin sa pagsasalita si Daryl dahil hindi ito magandang oras para hamunin ang mga mangnanakaw. Pero sa totoo lang, nasa gitna na ngayon si Daryl ng napakatinding sakit na kanyang tinitiis ng buong lakas. Matapos niyang inumin ang universal pill at maging isang cultivator, agad na mas naging maganda ang tibay ng katawan ni Daryl kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Nang hamunin at bastusin niya ang nakakamouflage na leader ng mga magnanakaw ay dahan-dahan niyang kinukuha ang isang bar ng ginto mula sa counter ng bangko. Palaging mayroong mga gold at silver bar sa counter ng bangko na palaging nakahanda para sa mga customers na gustong mag-invest sa mga ito bilang bahagi ng kanilang mga yaman. Sinwing ni Daryl ang kanyang kamay na nakapagpatalsik sa hawak niyang gold bar. Papunta sa kamay ng leader ng mga magnanakaw. Walang mintis nitong tinamaan ang kamay na nakakamouflage na leader na nakapagpatalsik sa hawak nitong baril sa sahig ng bangko. Ikaw, G. Nagulat dito ng husto ang leader ng mga magnanakaw at agad na nagpanik. Mabilis niyang hinila ang isang batang babae na nasa kanyang harapan at agad na binunot ang kanyang balisong na kanyang itinutok sa liig ng batang babae. Umatras kang hayop ka ngayon din. Malakas na sigaw ng leader ng mga magnanakaw. Kasalukuyan nang namumula ang mga mata nito sa tindi ng agresyon na kanyang nararamdaman. Malakas namang umiyak ang batang babae sa sobrang takot, agad na bumuhos ang luha nito sa kanyang mga pisngi. Nasa 4 hanggang 5 taong gulang pa lamang ang batang ito. Napakabata. Natural lang na hindi pa ito nakakaranas ng ganito katinding pangyayari sa kanyang buhay kaya agad siyang nakaramdam ng napakatinding takot na ngayon niya lang naramdaman. Buwisit. Mabagsik na nagmura si Daryl habang nagtatangkang sumugod para iligtas ang batang babae. Wala ka na sa sarili mong hayop ka. Paano niya nagawang i-hostage ang isang maliit na batang babae? Kahit na mailigtas pa niya ang batang ito sa bingit ng kanyang kamatayan, habang buhay pa rin niyang dadalhin ang bagay na ito sa kanyang dibdib. Huwag na huwag kang lalapit kung ayaw mong patayin ko siya. Umatras ka. Ang sinabi ko, umatras kang hayop ka. Malakas na sigaw ng leader ng mga magnanakaw habang idinidikit ng husto ang hawak niyang balisong sa liig ng batang babae. Parang tumigil ang pagtakbo ng oras para sa lahat habang makapigil hiningang. Pinapanood ang mga pangyayari na nakapagpakabog ng husto sa kanilang mga dibdib. Lahat maliban sa mga magnanakaw. Hindi nila inaasahang magiging ganito kasama ang leader ng mga magnanakaw na nang hostage sa isang batang babae.
Tumigil sa kanyang pagsugod si Daryl habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamao. Haha, hindi ba't malakas kang bata ka? Hindi ba't kaya mong makipagsuntukan? Bakit? Takot ka na ngayong lumapit sa akin. Nanlalamig na nangasar ang leader ng mga magnanakaw bago tumingin kay Megan at magsabing at ikaw. Subukan mong lumapit. Nang kahit isang hakbang nang makita mo ang gagawin ko sa batang ito. Malademonyong tumawa ang lalaking nakasuot ng camouflage na damit. Dalian ninyo. Ilagay niyo na ang pera sa sasakyan at umalis na tayo. Kinuha ng mga maskuladong lalaki ang pera at mabilis na naglakad palabas ng bangko. Sa kabilang banda hawak-hawak naman ang nakacamouflage nilang leader ang batang babae. Habang nakatitig kay Daryl. Nang makalabas ang mga ito, agad na sumakay ang mga magnanakaw sa isang van at mabilis na umandar papunta sa liblib na bahagi ng Donghai City. Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat ng tao sa bangko nang makaalis ang mga magnanakaw. Hindi na nagsayang pa ng oras si Megan, agad siyang tumakbo gamit ang kanyang high heels para habulin ang mga magnanakaw. Bago pa siya makarating sa pinto, tumalikod siya at agad na lumapit kay Daryl. Dito na siya nababagabag na nagsabi ng Daryl, maaari mo ba akong ipagmaneho para mahabol ang mga iyon? Ano? Naguluhan dito si Daryl. Walang tigil pa ring nagdudugo ang kanyang balikat dahil sa tama ng bala na kanyang tinamo mula sa mga magnanakaw. Mas mabuting tumawag ka na lang ng pulis. Hindi na ligtas para sa ating dalawa na habulin ang mga iyon. Sabi ni Daryl. Halos mamatay na siya sa pagligtas na kanyang ginawa sa batang iyon pero hindi. Naging kasing simple ng kanilang iniisip ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari. Kinakailangan nilang magingat at iwasan ang pagpapadalos-dalos sa kanilang mga gagawin. Hindi kinakailangan natin silang maabutan. Nababahalang sinabi ni Megan dahil kung hindi ay hindi na natin sila magagawa pang hanapin. Masyadong tago ang kanilang mga hideout kaya siguradong hindi na makakauwi pa ng buhay ang batang babae na iyon kung hindi pa tayo kikilos para mahabol ang mga magnanakaw na iyon. Sigurado akong wala silang pakialam sa kung anuman ang sapitin ng hinostage nilang bata. Kaya Daryl, pwede bang sumama ka na lang sa akin? Mabilis na humarurot papunta sa liblib na lugar ang van na sinasakyan ng mga magnanakaw. Dito na isa-isang tinanggal ng mga magnanakaw ang kanilang mga suot na sky mask. Napuno ng pagkasabik ang kanilang mga mata nang makita nila ang mga bag na puno ng pera sa likuran ng kanilang van. Mayroon tayong problema, Kuya Walter. Nasa likuran natin ngayon ang lalaking iyon. Kasama ng babaeng pulis sa bangko kanina. Mabilis na tumingin sa likod ang isang magnanakaw at napansin ang sasakyan sa kanilang likuran. Agad itong sumigaw sa nakacamouflage na leader ng mga magnanakaw. Sa sobrang panik, mabilis na tumingin sa likuran ang iba pang mga kasama nilang magnanakaw, dito na. Tuluyang nagbago ang kanilang mga mukha. Masyado silang marami sa bangko pero hindi pa rin nila nagawang pabagsakin si Daryl. At sa halip ay nagawa pa sila nitong pabagsakin. Sa bagay, walang kahit na anong pakialam si Daryl nang tamaan ito ng balang mula sa baril ng kanilang Kuya Walter. Ano naman ngayon? Huwag niyo sabihing takot na kayo sa isang hayop na katulad nito. Magmaneho ka paakyat ng bundok. Mahina ang signal doon kaya hindi maging madali para sa kanila ang paghahanap sa atin sa sandaling mag-report ang mga ito sa mga pulis. Makikita ang nagdidilim na itsura ng nakacamouflage na lalaking tinatawag nila bilang Kuya Walter habang naglalabas ito ng kanyang galit matapos mapansin ang pagsunod ni Megan at Daryl sa kanilang van. Kahit na nagmukhang confident ang kanyang pagsasalita, makikita pa rin sa kanyang mata ang pagkabahala at galit na kanyang nararamdaman. Ang nakacamouflage na lalaki ay nagngangalang Lance Walter. Isa siyang kriminal na nakagawa sa halos lahat ng kasamaang maiisip ng kahit na sino. Tumakad siya sa Donghai City matapos maisip na makakakuha siya rito ng napakalaking kayamanan pero hindi niya inasahang makakaharap niya si Daryl, ang pinakakinababahalaan nilang tigasin na kanilang nakalaban sa bangko.
Mabuti na lang, matapos na mga hindi inaasahang pangyayari ay nagawa pa rin niyang makuha ang pera na pinagplanuhan nilang nakawin. Kasalukuyan pa rin niyang hawak ang batang babae bilang kanilang hostage kaya alam niyang hindi magpapadalos-dalos ang mga ito sa paghabol sa kanila. Dito na siya. Magkakaroon ng pagkakataon para tapusin ang dalawa kung agad niya itong makukuha. At, kung suswertehin, maaari rin siyang makatikim ng kagandahan. Haha! Isang malaking ngiti ang nagpakita sa mukha ni Lance Walter habang iniisip ang magagandang posibilidad na maaaring maging kasunod ng kanyang mga gagawin. Sa loob ng isang Audi, i-8 na kasalukuyang nakabuntot sa van. Bilisan mo pa Daryl, humanap ka ng pagkakataon para pigilan ang mga ito. Matapos, makita ang kalmadong nagdadrive na si Daryl, agad siyang pinressure na mag-drive. Nang mas mabilis na nababahalang si Megan. Bahagyang umiti si Daryl at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hihinto sila sa sandaling makarating tayo sa gilid ng bundok." Papunta ang grupo ng mga magnanakaw sa isang abandonadong bundok sa hilaga ng Donghai City kung saan natiyempuhan ni Daryl ang mga magnanakaw ng sa mga puntod. Noon, malinaw na naalala ni Daryl na hindi pa masyadong develop ang abandonadong bundok na ito kaya hanggang sa kahalahati lang ng daan paakyat sa bundok ang nagawang gawing sementadong daanan. Kinakailangang huminti ng van sa sandaling makarating ito sa dulo ng sementadong kalsada. Mayroon din siyang confidence na madaling mahahabol ng kanyang sports car ang van. At kung pupwersahin niyang pahintuin ang van sa pamamagitan ng pagbangga rito, siguradong magtatamo ng pinsala ang kanyang sasakyan. Kahit na parehong mga cultivator na may kakayahang makaligtas sa banggaan sina Daryl at Megan. Ang maliit na batang hostage ng mga magnanakaw ay maaaring masugatan ng husto mula sa napakalakas na impact sa sandaling gawin nila ito. Kahit na hindi nila habulin ang mga magnanakaw, hindi pa rin magagawang saktan ng mga ito ang batang babae dahil ito lang ang kanilang susi para malakabas ng ligtas sa Donghai City. Paano magagawang kumalma ni Megan? Ang gusto lang niyang mangyari ay agad na ma-rescue ang batang babae at mabilis na hulihin ang mga magnanakaw. Sa bagay, ito ang kanyang responsibilidad bilang isang pulis. Nang muli na niyang pupursigihin si Daryl na mas bilisan ang ginagawa nitong pagmamaneho, nilingon niya ang kanyang ulo at agad na napansin ang balikat ni Daryl na puno ng dugo. Dito na siya tumigil, kumagat sa kanyang labi at sinabing, "Okay lang ba ang sugat mo?" Nakaramdam siya ng hiya matapos ma-realize na isa pala si Daryl sa mga nasugatan. Mula sa pangyayaring iyon, bakit ko nakalimutang nasugatan din pala siya habang nakatuon ang aking atensyon sa mga magnanakaw? Sa bagay, nasugatan siya dahil mas pinili niyang iligtas ang isang kolehiyala na hindi niya kaano-ano. Okay lang naman ako. Pinilit mumiti ni Daryl habang normal na sumasagot sa tanong ni Megan. Dalawang sasakyan ang umakyat sa bundok ng magkasunod at hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa dulo ng sementadong daanan paakyat sa bundok. Agad na bumaba ng van ang mga magnanakaw habang hawak ang batang babae. Mabilis na binuksan ni Megan ang pinto ng sasakyan at bumaba suot ang kanyang high heels. Tumingin si Daryl sa backseat at itinago ang blood-drinking sword sa kanyang damyot. Kahit na mahina lamang ang espadang ito, isa pa rin itong sandata na maaari niyang magamit laban sa mga magnanakaw. Napakakulit ninyong dalawa. Bakit ba hindi na lang kayo sumuko? Sinisiguro ko sa inyong papatayin ko ang batang ito sa sandaling sumunod pa kayo sa amin. Galit na. Kumislap ang mga mata ni Lance habang nanlalamig na nagbabanta kay Daryl. Agad niyang inilagay sa kanyang harapan ang maliit na batang babae habang inaangat ang kanyang balisong papunta sa lig nito. Makikita ang matinding takot sa mukha ng batang babae. Hindi ito umiyak pero namutla naman ng husto ang kanyang mukha. Sumigaw si Lance habang tumitingin sa kanyang paligid at napansin na napapaligiran sila ng napakakapal na gubat. Dahil sa lalaki at babaeng ito, kaya sila napilitang umakyat sa abandonadong bundok na ito. Kung hindi ay masaya na sana silang nakaalis sa Donghai City habang
Maligayang pinaghahatian ang mga ninakaw nilang pera sa bangko. Dalian nyo nang ibaba ang mga hawak ninyong sandata. Pakawalan nyo na rin ang batang iyan. Mayroon pa kayong pagkakataon para magbagong buhay. Huwag na sana ninyong ipagpatuloy ang paghukay sa inyong mga libingan. Mahinahong sinabi ni Megan. Nanlalamig na tumawa si Lance at sinabing, tigilan mo na nga ang mga kalokohan. Mong iyan. Hindi ako natatakot sa inyong mga pulis, bakit ko pa ba gagawin ang mga bagay na ito kung takot ako sa inyo? Nanginig ang buong katawan ni Megan nang marinig niya ito. Hindi talaga mawawa ang mga pasakit sa isang lipunan. Wala nang ginawa ang mga ito, kundi gumawa ng mga kaguluhan at hindi maganda sa kanilang mga kapwa. Hindi na rin natutuwa ang mukhang ipinapakita rito ni Daryl. Umabante siya at tumitig kay Lance habang sinasabing iginagamit mo ang batang iyan bilang hostage. Habang sinasabi na hindi ka natatakot sa mga pulis. Bilang isang lalaki, nagagawa mo pa rin bang magkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito? Ano ba ang gusto mong mangyari? Nagalit dito si Lance. Dito na siya nagkaroon ng homicidal tendencies. Sa loob ng higit isang taon, nakagawa na ito ng higit sa 100 mga heinous crimes, malaki man o maliit kasama ng kanyang mga tauhan. Siguradong maganda ang kalalabasan ng lahat sa ilalim ng kanyang mga plano at utos. Sa mata ng kanyang mga tauhan, siya na ang taong may pinakaperpektong plano na nagturing sa kanila bilang mga nakababata nitong kapatid. Kaya napuno sila ng respeto at paghanga sa taong ito. Pero nagawa pa rin siyang ipahiya ng hayop na binatang ito na nasa kanyang harapan. Bakit? Mali ba ako? Pakawalan mo na ang batang iyan kung mayroon ka pang natitirang konsensya sa pagkatao mo. Pinanatili ni Daryl ang diretsyo niyaing mukha habang ipinagpapatuloy ang kanyang paglapit sa mga magnanakaw. Hayop ka! Tumigil ka riyan sa kinatatayuan mo, tumigil ka. Sigaw ni Lance dito, na mabilis na nagliyab ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ano ang ginagawa ni Daryl? Nababagabag na inisip ni Megan. Punong-puno na siya ng tensyon sa mga sandaling ito. Inisip niyang nawawala na si Daryl sa kanyang katinuan. Paano na lang kung biglang magdilim ang paningin ng magnanakaw na iyon at agad nasaktan ang inosenteng bata na kanyang hawak? Dito nang umiti si Daryl at sinabing sa totoo lang, humahanga ako sa lakas ng loob mo. Nagawa mong magnakaw sa isang bangko ng may ilang mga tauhan lamang. Pero nakakahiya dahil nagawa mong mang-hostage ng isang batang babae. Alam ko namang gusto niyo lang makatakas, hindi ba? Bakit hindi na lang kaya ako ang gawin ninyong hostage kapalit ng batang babae na iyan? Hindi rito sumagot si Lance habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Walang pakialam nang umiti si Daryl at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Kinamumuhian mo ako, hindi ba? Inosente ang batang babae na iyan at wala ka ring kahit na anong hinanakit o sama ng loob sa kanya. Magaling, magaling, magaling. Namula rito ng husto ang mga mata ni Lance, makikita rito ang matindi niyang pagkamuhi kay Daryl. Dahil gustong-gusto na niyang magpa-hostage sa akin, pagbibigyan ko siya. Sumara ng husto ang mga kamao ni Lance at huminga sa gitna ng nagingit-ngit niyang mga ngipin. Gusto mong maging bayani, hindi ba? Iniisip mo bang idol ka na ng lahat sa ginagawa mong iyan? Paiiyakin kita ngayong araw. Dahan-dahan kang lumapit sa akin at huwag na huwag kang gagawa ng kahit na ano. Umiti si Daryl at ibinuka ang kanyang mga braso para ipakita na wala siyang kahit na anong sandata. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Lance. Daryl. Naging komplikado ang mukha ni Megan habang sumisigaw ng malakas. Katatanggap-tanggap lang ni Daryl sa isang bala para sa isang hindi niya kaano. Anong kolehiyala? At ngayon ay inaalay niya naman ang kanyang sarili para mailigtas ang batang babae. Na iyon. Hindi ba talaga siya natatakot sa mga ito? Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan habang pinapanood ang paglapit ni Daryl sa mga magnanakaw. Kilala siya bilang isang nakikitira at wala ang kwentang manugang. Hindi iyon.
Totoo, isa talaga siyang mabuting lalaki. Paisa-isang naglakad si Daryl palapit kay Lance. 10 metro. 5 metro. 3 metro. Habang palapit ng palapit, pabilis naman ng pabilis ang pagtibok ng puso ni Megan. At noong nasa loob na siya ng 1 metrong layo mula kay Lance, pinakawalan na nito ang batang babae. Natakot ng husto ang batang babae habang mabilis na tumatakbo papunta kay Megan. Kasabay nito ang pagdakma ni Lance kay Daryl at pagtutok ng hawak nitong balisong sa liig ng bago niyang hostage. Nanlalamig na umiti si Daryl habang binubunot ang kanyang blood-drinking sword na nakatago sa kanyang damit sa tamang oras. Napapula ng kulay dugong liwanag mula sa blood-drinking sword ang kahalati ng kinaroroonan nilang bundok. Arf! Hindi na nagawa pang dumilat ni Lance dahil sa napakatinding liwanag na nagmula sa espada. At bago pa man siya makapag-react, nakaramdam siya ng napakatinding sakit sa kaniang wrist. Sumigaw siya ng lakakas noong mabitawan niya ang hawak niyang balisong na bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang wrist na nagmansa sa espada. Arf! Arf! Parang baboy na nagsisigaw si Lance habang mabilis na tumatakbo papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tatandaan kita. Hintayin mo lang ako rito. Hahanapin kita. Sigaw ni Lance habang tumatakbo para mabuhay. Sa loob ng isang iglap, agad na nawala ang 1 dosenang mga magnanakaw sa kagubatan. Hindi na hinabol pa ni Daryl ang mga ito. Dahil noong bunutin niya ang kanyang blood-drinking sword, agad na lumalim ang kanyang sugat sa balikat na naging resulta ng mabilis niyang paggalaw at nakapagpadugo rito ng walang tigil. Hayop! Pinisat ni Daryl ng husto ang kanyang sugat para tumigil ito sa pagdudugo ng. Marinig niya ang isang misteryosong boses na pumasok sa kanyang isipan. Matagumpay mong inupgrade ang blood-drinking sword, nasa 2nd level na ito. Ng category red. Ano? Nag-upgrade ito. Grebe. Maging ang sandatang ito ay maaari ko ring upgrade. Ikaw ang sugat mo, di. Mabilis na lumapit si Megan kay Daryl. Nababagabag nitong tinanong ang tungkol sa kanyang sugat. Okay lang ako. Iling ni Daryl sa kanyang ulo habang mukhang nare-relax. Pero sa totoo lang ay tinitiis lang ni Daryl ang sakit na kanyang nararamdaman. Naapektuhan ang kanyang sugat nang biglaan niyang bunutin ang kanyang blood drinking sword kanina, kaya agad siyang nakaramdam ng napakatinding sakit sa kanyang sugat. Tumango naman dito ang hindi na nagsalita pang si Megan. Pero punong-puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata nang isakay niya ang batang babae sa sasakyan ni Daryl. Nang makasakay si Daryl sa kanyang sasakyan, agad niyang naramdaman ang napakatinding sakit na nagmumula sa kanyang balikat. Tahimik siyang napamura rito. Mukhang matagal nang nasa loob ng kanyang balikat ang balang tumama sa kanya. Kaya kung hindi pa niya ito magagawang tanggalin ay siguradong maubusan na siya ng dugo. Sa halip na paandarin ang sasakyan, tinanggal niya ang nakataling damit sa kanyang sugat at ginamit ang kanyang internal energy para matanggal ang balang nasa loob nito. At noong matanggal ang bala sa kanyang sugat, mabilis na namilipit sa sobrang sakit si Daryl habang punong-puno ng pawis ang kanyang noo. Buwisit. Mabuti na lang at naging isa akong cultivator. Dahil kung hindi, siguradong kanina pa ako nawalan ng malay matapos kong hayaan ang balang ito sa loob ng aking sugat. Nag-alala naman dito ng husto si Megan. Gusto niya sanang tulungan si Daryl pero hindi niya ito nagawa dahil kasalukuyan ng madilim sa kanilang paligid. Natatakot siya na baka mapalala lang niya ang pinsalang tinamo ni Daryl kung hindi niya magagawang makita ng malinaw ang sugat nito. Kaya wala siyang nagawa kundi panoorin si Daryl na gamutin ang kanyang sarili. At natapos niyang matanggal ang bala, sinimulan ng mag-drive ni Daryl pababa ng bundok. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita na hawak ng maliit na bata ang susi ng kanyang sasakyan. Sinusubukan nitong itali ang pinakatatago-tago nitong manika sa kanyang susi.
Na-curious dito si Daryl kaya nakangiti niya itong tinanong ng Ki ano ang ginagawa mo. Iha. Seryoso namang sumagot ang batang babae ng maraming salamat po sa pagligtas ninyo. Sa akin kuya. Ito po ang paborito kong laruan. Dinadala ko ito kahit saan man ako. Magpunta. Ibibigay ko na po ito sa inyo ngayon kuya. Poprotektahan kanya sa lahat. Ng oras. Matapos marinig ang inosente nitong mga salita, nagpakita si Megan ng isang mahinhing ngiti habang hinahawakan ang ulo ng batang babae. Naging matamis at mainit ang muod sa loob ng kanyang sasakyan na para bang hindi. Sila nanggaling sa isang mapanganib sa sitwasyon. Pero nagtaka rito si Daryl. Inisip niya na baka natakot ng husto ang batang ito matapos makaranas ng isang nakakatraumang pangyayari sa kanyang buhay. Pero mukhang maganda ang ginagawang recovery ng batang babae na ito sa bahagya. Nitong pagpapanik noong gawin siyang hostage ng mga magnanakaw. Ganito na ba kalakas ang emosyon ng mga bata ngayon? Matapos itali ng maliit na bata ang kanyang manika sa susi ng sasakyan ni Daryl. Kinuha ni Daryl ang susi para paandarin ang kanyang sasakyan. Nag-turn ang kanyang sasakyan at umandar pababa ng bundok. Dito na mahinang. Nagtanong si Megan ng Ki saan ka ba nakatira iha? Alam mo ba ang pauwi sa inyo? Ihahatid ka na namin sa inyo mamaya okay. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at nagisip sa loob ng isang sandali bago. Sabihin kiibaba niyo na lang po ako sa entrance ng bangko kanina. Mag-isa na po. Akong uwi mula roon. Bakit? Naalarma rito si Daryl. Naguluhan naman dito si Megan. Itinaas nito ang munti niyang kamay at itinuro ang sugat sa balikat ni Daryl. Nasugatan ng husto si kuya kanina kaya kinakailangan na niyang pumunta sa ospital. Ayoko nang magaksaya pa kayo ng oras ng dahil lang sa akin. Nagpalitan ng tingin sina Daryl at Megan at hindi napigilang magpakita ng mainit. Nangiti sa bata. Masyado pang bata ang paslit na ito pero naging mature na siya pagdating sa mga ganitong pangyayari. Siguradong isang biyaya para sa mga magulang nito na magkaroon ng anak na kagaya ng batang ito. Nagpakita ng mainit na ngiti si Daryl habang naaantig sa kanyang mga narinig. Hinawakan niya ang manibela gamit ang isang kamay habang hinahawakan niya ang ulo ng bata gamit ang kabila niyang kamay at sinabing okay lang si kuya, ihahatid ka na muna naming sa inyo. Pero nagpumilit sa kanyang sinasabi ang batang babae, hindi, dapat ka na pong pumunta sa doktor, kuya. Matapos nito ay nagpaliwanag ang batang babae sa dalawa, malapit lang po sa bangko. Ang bahay namin kaya po pwede na po akong sunduin ng aking pamilya doon sa bangko. Makinig ka na lang sa kanya. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa staff ng bangko. Pagdating natin doon, sabi ni Megan matapos mag-isip tungkol dito. Tumango naman dito si Daryl. Sa mga sandali ring ito nag-vibrate ang cellphone ni Daryl. Isa itong text message mula kay Yvonne, kaya wala ritong naging pakialam. Masyado si Daryl. Hindi naman ito isang tawag kaya malaki ang tsansa na hindi ito urgent. Sa tirahan ng pamilya Yaong. Umupo si Yvonne sa sofa habang hawak-hawak ang cellphone gamit ang dalawa niyang mga kamay. Bakit hindi siya nagre-reply sa akin? Napakagat na lang siya sa kanyang labi. Hindi siya sigurado kung bakit pero gusto niya sanang makipag-usap kay Daryl. Matagal na siyang hindi nire-replyan ni Daryl. At naramdaman na rin ni Yvonne na gusto niyang tawagan si Daryl pero hindi niya ito magawa dahil sa hiya niya rito. Samantala, sa entrance papasok sa bangko. Matapos ihatid ang batang babae, nababahalang sumakay sa sasakyan si Megan. Pumunta ka na sa ospital para ipagamot ang sugat na tinamo mo kanina. Bahagya namang umiti si Daryl at sinabing, okay lang ako. Bakit pa ako pupunta sa ospital? Natanggal ko na rin naman ang bala sa loob nito. Sumimangot si Megan at sinabing, hindi po pwede. Paano na lang kung magkaroon iyan ng infection? Bilang isang pulis, alam niya na maaaring magkaroon ng infection ang isang gunshot wound sa sandaling hindi ito magamot sa lalong madaling panahon. Nagrelax naman sa kabilang banda si Daryl na nagsabing huwag mo nang alalahanin ang isang maliit na sugat na kagaya nito.
Hindi, huwag mo itong maliitin. Nababahalang sinabi ni Megan, bakit nga ba hindi? Ka nag-aalala para sa sarili mo. Napakagat sa kanyang labi si Megan at tumigil na sa kanyang pagsasalita nang. Mapansing tinitingnan siya ng nakangiting si Daryl. Masyado na ba akong nag-aalala sa kanya? Hindi na ito importante. Malalim na ang gabi kaya siguradong umuwi na ang mga doktor mula sa ospital. Kung ganoon paano mo gagamutin ang sugat mong iyan? Simangot ni Megan. Tumahimik. Siya sa loob ni isang saglit bago mahinhing sabihin na, bakit hindi ka na lang? Dumiretso sa amin? Tutulungan kitang linisin at gamutin ang sugat mo. Agad naman siyang inasar ng tumatawang si Daryl, bakit ba alalang-alala ka sa akin? Natatakot ka bang mamatay ako? Agad na nagpanik si Megan ng walang dahilan. Ako pa rin ang may kasalanan. Kung bakit ka nasugatan kanina malalim na ang gabi. At alam din ni Megan na hindi magandang magimbita ng isang lalaki sa kanyang bahay ng ganito kalate. Pero mayroong sugat si Daryl sa pagkakataong ito. Paano na lang kung hindi ito magawang gamutin ni Daryl? At dahil din sa kanya kung bakit ito nasugatan. Tumango rito si Daryl at sinabing, kung gusto mo talaga akong papuntahin sa inyo. Para gamutin ang aking sugat, papayag ako sa isang kondisyon. Ano iyon? Mabilis na tinanong ni Megan. Bahagyang humiti si Daryl at sinabing kinakailangan mo akong tawagin bilang mabuti mong kuya. Natigilan sa kanyang narinig si Megan, dito na namula ang kanyang mukha. Galit. Niyang ipinadyak ang kanyang mga paa at sinabing, ikaw di. Paano pa nagagawag makipagbiruan sa kanya ni Daryl matapos ng lahat ng mga nangyari? At sa huli, wala pa ring nagawa si Megan kundi magpatalo at tawagin si Daryl bilang mabuti kong kuya. Masaya ritong sumagot si Daryl bago pa andarin ang sasakyan. Nakaramdam naman ng parehong galit at tuwa si Megan dito. Ilang taon na ba siya? Paano niya nagawang makipagbiruan matapos tamaan ng bala? Nang makarating sila sa tahanan ni Megan, umupo si Daryl sa sofa habang mabilis na kinukuha ni Megana ng kanyang medicine kit bago hubarin ang suot niyang high heels. Naghanda siya ng isang gauze, disinfectant at iba pang mga kinakailangan niyang gamit at gamot bago lumapit para tingnan ng maigi ang sugat ni Daryl. Napakagandang babae talaga ni Megan. At sa malapit nilang distansya sa isa't isa, agad na naatak si Daryl sa amoy na nagmumula sa katawan ni Megan. Hindi niya masabi sa bawat sandaling nakikita niya itong nakasuot ng police uniform. Na ganito pala kaganda ang korte ng kanyang katawan. Agad na nag-blush si Megan nang mapansin niya ang ginagawang pagtingin sa kanya ni Daryl. Dito na niya biglang pinisat ang sugat nito ni balikat. Aray! Napahinga ng malalim si Daryl at nagbibirong sinabi na, ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo na ba akong patayin? Wala talagang awa ang babaeng ito. Dudukutin ko na ang mga mata mo sa sandaling titigan mo ako ulit. Sabi ng nagbublush na si Megan habang mabagsik na nakatingin kay Daryl. Wala namang nagawa rito si Daryl. Naglalagay ka ng bandage sa sugat ko kaya. Natural lang na tingnan kita. Saan mo ba ako gustong tumingin? Alam mo kung saan ka nakatingin. Nagdidilim na sinabi ni Megan. Sa bagay, si Yufeng ay isang cultivator. Siguradong okay na siya sa sandaling magamot ang kanyang sugat. Nag-squat si Megan sa sahig habang binabalot ng gauze ang sugat ni Daryl sa balikat. Mahinhin niyang tingnan si Daryl at nagtanong ng, ano ba ang pumasok sa isip mo at hindi ka umilag noong barilik na ng magnanakaw? Kanina. Nakangiti namang sumagot si Daryl ng may masasaktang inosente sa sandaling. Ilagan ko iyon. Sa totoo lang, nakita rin ni Megan ang kolehiyalang nasa likuran ni Daryl kanina. Tinanong lang niya ito para malaman kung ano ang kanyang iniisip. Agad namang naantig si Megan nang marinig niya ang sagot ni Daryl. Masyado siyang walang takot kaya mas pinili niyang saluhin ang balang iyon para sa isang hindi niya kaano-anong babae. Gaano katinding lakas ng loob ba ang kailangan ng isang tao para magawa ito? Nakita na niya kung paano laitin at lokohin ng lahat si Daryl. Maging ang kanyang pangalan,
isang malaking biro ang pangalang Daryl sa buong Donghai City. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kalmadong umiti si Daryl nang mapansin niya ang pagbabago sa mga tingin ni Megan. Sa totoo lang, isa lang akong ordinaryong tao. Kaya kung tatanungin ako kung ano nga ba ang espesyal sa akin, sasabihin ko na espesyal ang aking nararamdaman matapos kong maging isang cultivator. Iniling ni Megan ang kanyang ulo at sinabing hindi, masyado kang naging matapang kanina. Talaga? Maghinay-hinay ka lang. Kasal na ako, biro ni Daryl. Dito na muling nag-blush si Megan. Dito na hindi nagpapatalong tumitig si Megan kay Daryl. Masyado talagang mapagmalaki sa kanyang sarili ang Daryl na ito, hindi ba? Lumalalim na ang gabi. Maliligo na ako at matutulog sa aking kwarto. Pwede ka namang matulog dito kung gusto mo, mahinang sinabi ni Megan bago tumayo sa kanyang kinaupuan. Hindi naman ito ibig sabihin na inaalok niya ang kanyang tahanan para mag-overnight si Daryl. Iniisip niya na isa itong hindi direktang paraan para sabihan si Daryl sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Pero hindi niya inaasahan ang pagsangayon dito ni Daryl. Sige, sa sofa na lang. Ako matutulog. Ano? Dito na ipinadyak ng galit na si Megan ang kanyang paa sa sahig. Matutulog ba talaga siya rito? Sa sandaling hayaan ko siyang matulog dito ngayon. Paano ko ito maipapaliwanag kay Kent Howe sa sandaling malaman niyang natulog dito? Si Daryl ngayon gabi? Nakita niyang naghubad ng damit si Daryl bago himiga sa sofa. Ikaw? Titig ni Megan sa kanya pero wala na itong nagawa kundi bigyan ito ng unan. At kumot dahil matutulog na ito sa kanyang sofa. Samantala, nilabas naman ni Daryl ang kanyang cellphone habang nakahiga. Mayroon siyang rason kung bakit niya napiling matulog doon. Malalim na ang gabi kaya kung ipipilit pa niyang umuwi, siguradong hindi na naman makakatulog ng mahimbing si Lily. At maaari niya ring magising si Samantha na agad manenermon sa kanya. Hindi nagtagal, naglakad si Megan palabas at tumuro sa sofa. Dito ka matutulog. Ngayong gabi, huwag kang gagawa ng kahit na ano at magagala kung saan-saan. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin iyon, mabilis na naglakad si Megan papasok sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, ay lumabas siya muli rito hawak ang kanyang mga damit at naglakad papunta sa kanyang bathroom. Nagdalawang isip siya nang isasara na sana niya ang pinto at binigyan ng isang mabagsik na titig si Daryl. Hindi na niya hinintay pang magsalita si Megan, agad nang umiti si Daryl at sinabing huwag kang mag-alala, hindi ako maninilip. Agad na namula ang mukha ni Megan at kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Habang mabilis na isinasara ang pinto. Hindi nagtagal ay maririnig na ang tunog mula sa tubig na nagmumula sa bathroom. Nirenovate ang tahanan ni Megan at ibinasa sa isang European design na kung saan gawa ang mga pintuan ng mga bathroom sa frosted glass. Kaya kahit hindi niya nagawang makita ang nangyayari sa loob nito, nagawa pa ring masulyapan ni Daryl ang malabong imahe ni Megan mula sa kinahihigaan niyang sofa. Nagpatuloy sa pagdaloy ang tubig sa loob ng bathroom kung saan malinaw na nakita ni Daryl ang bawat galaw na ginagawa ni Megan sa loob nito. Gulp! Napalunok na lang ng malakas si Daryl matapos pumasok ang iba't ibang bagay sa kanyang imahinasyon. Hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng mga ganitong klase ng pribilehiyo at napabuntong hininga nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa ulit itong text message mula kay Yvonne. Agad na nagulat si Daryl nang i-check niya ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng 70 hanggang 80 na mga text message mula kay Yvonne. Mayroon halos isang message siyang natatanggap sa bawat 30 minuto kaninang pagsapit ng dilim hanggang ngayon. Ang mga text message na ito ay naglalaman ng mga mensaheng nandyan ka ba? Ano ang ginagawa mo, Daryl? Etsy. Hinahanap niya talaga ako. Baka isa itong emergency. Bulong ni Daryl bago agad natawagan si Yvonne. Sa mga oras na ito, sa tahanan ng pamilya Yaong, nakasuot na ng kanyang pajama si Yvonne nang magring ang kanyang cellphone. Agad
Nakumabog ng mabilis ang kanyang dibdib habang napupuno ng pagkasabik ang kanyang mukha nang marinig ito. Nakatanggap na rin siya ng mensahe mula rito matapos niya itong hanapin ng napakatagal. Wala naman kahit na anong emergency para gawin niya ito. Hindi na nawala sa kanyang isipan si Daryl mula noong hindi sila magkaintindihan. Nang ama nito, nahiya ng husto si Yvonne habang inaalala ang pangyayaring iyon. Gusto niya sanang makipag-usap dito ngayon pero hindi niya inasahang ngayong gabi lang nito magagawang mag-reply sa kanya. Pero hindi rito nagalit si Yvonne at sa halip ay nakaramdam ito ng pagkasabik sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Daryl nang sagutin niya ang tawag. Bakit? Mayroon bang emergency? Nag-aalala ba siya sa akin? Natutuwang kagat ni Yvonne sa kanyang labik. Okay naman. Ang lahat dito, gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa mo. Okay lang ang lahat. Natigilan si Daryl nang marinig niya ito. Mula kanina hanggang ngayon, nasa 70 hanggang 80 na text messages ang kanyang natanggap mula kay Yvonne. Hindi ito nagmukhang okay kahit na para sa kanya. Dito na siya sinimulang biruin ni Daryl. Hay, wag mo sabihing namimiss mo ako. Agad nan amula ang mukha ni Yvonne sa kabilang linya ng tawag habang nagsasalita. Gamit ang awkward niyang pananalita, bakit naman kita mamimiss? Naramdam naman ng pagmamalaki si Daryl nang marinig niya ang awkwardness sa boses ni Yvonne. Dito na niya bilang naalala ang isang importanteng bagay at sinabing. Nga pala, mga antike expert ang pamilya yaong hindi ba? Mayroon ba kayong mga sinaunang libro tungkol sa sandata ng sinaunang mga hukbo? Hindi may paliwanag na nag-upgrade ang blood drinking sword kanina. Hindi na. Maintindihan ni Daryl kung isa ba talagang magandang sandata ang blood drinking sword na ito o isang scrap metal lamang. Agad namang sumagot si Yvonne matapos mag-isip ng isang saglit, siguradong mayroon. Kami nito sa study room ni Papa. Hayaan mong hanapin ko muna ito para sa iyo. Maririnig ang pagbaba ni Yvonne sa hagdanan sa kabilang linya. At matapos ng 2 minuto, nahihiyang sinabi ni Yvonne na nakakita ako ng isang libro tungkol sa mga sandata ng sinaunang mga hukbo. Gusto mo na ba itong kunin ngayon? Napuno ng nerbiyos at pagdadalawang isip ang kanyang boses habang sinasabi ito ng nagbublush na si Yvonne. Bakit parang niyaya niyang makipagdate si Daryl sa gitna ng gabi sa mga sinabi niyang ito? Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, hindi na kailangan, dadaanan ko na lang iyan sa iyo bukas. Bahagyang nadismaya si Yvonne nang marinig niya ito at mahinhing sinabi na, sige. Hihintayin ko ang tawag mo bukas. Naglakad na rin palabas ng banyo si Megan nang ibaba ni Daryl ang kanyang cellphone. Kahit na nakasuot ito ng isang konserbatibong set ng mga pajamas, hindi pa rin ito naitago ang sexy niyang katawan. Mas lalo siyang ginawang attractive ng basa niyang buhok na nakasandal sa kanyang mga balikat at sa mamula-mula niyang mga pinsgi matapos ng hot bath na kanyang ginawa kanina. Hindi siya maiwasang tingnan ni Daryl habang tuluyang naiintindihan ang kahulungan ng salitang kabigha-bighani. Naramdaman ni Megan ang init mula sa tingin ni Daryl habang tumitingin dito at nagtatanong ng bakit hindi ka pa natutulog? Ngumiti si Daryl at sinabing, hinihintay kita para ipakita sa iyo ang aking espada. Dahan-dahan niyang nilabas ang blood drinking sword habang nagsasalita. Sa ilalim ng nakadim na mga ilaw sa loob ng hall, nagliwanag ng kulay dugo ang blood drinking sword sa paligid. Mayroon ding isang imahe ng dragon na nakaukit sa katawan ng espada na mas lalong nakapagpaenggrande sa itsura nito. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang sarili sa paglapit nang makita niya ang espada. Bilang hepe ng pulis at isang miyembro ng ME, sigurado si Megan na hindi isang Category red na sandata ang espadang ito dahil sa 3 feet at 2 inches nitong haba at dahil na rin sa nakaukit ditong imahe ng dragon na nagmistulang isang tunay na dragon. Siguradong isa itong napakagandang espada. Naglalakad palapit si Megan nang mapansin niya ang tingin ni Daryl. Tinitingnan nito ang buo niyang katawan. Nakaramdam ito ng hiya at sinabing, pagod na ako ngayon. Sa susunod na lang. Siguro.
Hayop, sinubukan ng Daryl na itong bigyan ako ng bitag ngayong nakita niya ako. Nakapajama. Napakapilyo ng isang ito, isip ni Megan. Nakaramdam siya ng hiya kaya. Diretso siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto at nilock ang pinto nito. Nakaramdam ng pagkadismaya at tuwa si Daryl nang marinig niya ang tunog ng paglolock ni Megan sa pinto ng kanyang kwarto. Si Megan, bilang team leader ng criminal investigation ay siguradong may walang kapantay na pagiging alerto sa mga importanteng sandali. Humikab si Daryl matapos bumulong sa kanyang sarili at ipiningkit ang kanyang mata habang humihiga sa sofa. Hindi naging mapayapa sa loob ng Donghai City nitong mga nagdaang araw dahil sa ilang mga nangyaring insidente. Ang isa sa pinaka-nakakagulat na balita ay ang pagbubukas ng Great West Real Estate. Walang sinuman ang nakaalam sa kung sino ang nagmamayari sa Great West Real Estate. Ang tanging alam lang nila ay mayroon itong malapit na relasyon sa Platinum Corporation. At dinagdagan pa ito ng malapit nitong relasyon sa Black Tiger Real Estate at Porsche Eleganza Cosmetics. Alam ng lahat na malaki ang potensyal ng Great West Real Estate ng dahil lamang sa mga naging koneksyon nito sa negosyo. Ngayon na ng opening ceremony ng Great West Real Estate. Napuno ng dekorasyon ang mall entrance ng mga lobo habang nakaparada ang maraming mga mamahaling sasakyan. Hindi kalayuan sa lugar na ito. Ang bawat isang mayaman at kilalang tao sa Donghai City ay inimbitahang pumunta sa opening ceremony na ito. Gusto nang malaman ng mga ito ang tungkol sa bagong big-scale company na ito. Ang isang bagong kaibigan ay magbibigay ng bagong mga oportunidad sa lahat. Ito ang paniniwala ng mga taong kabilang sa mga upper class ng lipunan. Nakasuot ng suit at leather na sapatos ang mga bisita na kung saan nagmula ang ilan sa kanila sa mga mayayaman at kilalang mga pamilya sa Donghai City habang ang iba naman ay kilalang mga negosyante rito. Marami ring mga media companies ang nagpunta para i-cover ang selebrasyong ito. At ang pinaka-attractive na tao sa opening ceremony ay walang iba kundi ang general manager nito na si Jade. Kasalukuyang nakasuot si Jade ng isang kulay wine na mahabang dress habang nagmumukhang attractive, sex at elegante sa harap ng lahat. Walang duda na maraming tao ang tumitingin sa magandang katawan ni Jade dahil hindi lang siya puro ganda, mayroon din siyang talino na kanyang nagagamit. Na-manage niya ng husto ang lahat ng taong dumalo at sinagot ang lahat ng tanong mula sa mga ito sa opening ceremony. Matapos ang ilang oras sa opening ceremony, inanunsyo ng Great West Real Estate ang pagkuha nito sa ilang mga prime land sa loob ng Donghai City para sa business development ng mga ito. Umaabot ng ilang bilyong dolyar ang naging initial investment nito. Agad na nagpunta rito ang media para ibalita ang kumpanya na agad sumikat sa buong Donghai City. Kakasetap lang nito pero nagawa na nitong magkaroon ng napakaraming piraso ng prime land. Hindi pa ito nangyayari kailanman sa kasaysayan ng Donghai City. Kaya agad na nanguna ang Great West Real Estate sa real estate industry ng buong Donghai City sa loob lang ng kalahating araw. Kasabay nito ang agad na pagsikat ng general manager nitong si Jade. Agad na nagkaroon ng exclusive interview session ang mga reporters mula sa Donghai Satellite Television kay Jade nang dahil dito. Ang isang babaeng nagkaroon ng kakayahang magkaroon ng ganito karaming prime lands ay hindi isang ordinaryong tao. Ito rin ang iisipin ng lahat ng taong makikilala ni Jade mula sa puntong ito. Pero walang sinuman ang nakakaalam na si Daryl talaga ang taong nasa likod ng pagbili sa ilang mga prime lands ng Donghai City para bago niyang kumpanya. Walang sinuman ang nakakaalam na isa ring owner si Daryl ng Great West Real Estate. At sa halip ay sinubukan ng lahat na mapalapit kay Jade na mabilis na kilala sa buong Donghai City. Hindi lang Diyosa ang naging tawag kay Jade nang dahil sa angkin niyang kagandahan. Pero kilala rin siya bilang Iron Lady ng Donghai City. Dito na mas dumami ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Dahil sa lokasyon nitong nasa tabi ng dagat, naging kakaiba ang panahon sa loob ng Donghai City. Naging mainit ang panahon nito sa umaga at mabilis namang lumalamig sa gabi.
Pero mayroong isang lugar kung saan palaging nagtitipon-tipon ang mga tao anuman. Ang panahon sa loob ng Donghai City. Ang Pearl Pavilion. Tama. Marami ang mga stall sa koridor nito na nagbebenta ng mga antike. Nagtitipon-tipon din dito ang napakaraming mga antike enthusiasts na nagbabaka sakaling makakuha ng mga tira-tirang antike na pupwede nilang mapagkakitaan. Habang ang ilang mga tindero naman ng mga antike ay kasalukuyang mainit na nakikipagnegosasyon sa kanilang mga customer. Maririnig ang tunog mula sa sasakyan ni Daryl habang humihinto ito sa harapan ng Pearl Pavilion. Tiningnan niya ang mga nagtitida sa paligid at siniguro na walang kahit na anong antike na kinakailangan niyang mabili bago umakyat papasok dito. Kanina pa naghihintay si Yvonne sa kanyang pagdating sa itaas na palapag ng Pearl Pavilion. Naglakad ang nakangiting si Yvonne sa kanya suot ang kanyang mga stilettos. Matapos niyang makita ang pagdating ni Daryl. Bakit ka biglang nagkaroon ng interes sa mga sandata ng sinaunang mga hukbo? Nagtaka rito si Yvonne. Dahil hindi naging popular ang mga sandata sa antike industry. Tungkol ba saan ang nire-research na ito ni Daryl? Umiti naman si Daryl at sinabing, wala naman, bigla lang akong nagkaroon ng interes sa sinaunang sandata ng mga hukbo. Napakagat sa kanyang mga labi si Yvonne at mahinhing sumagot ng hindi naging maganda ang mga sinabi ng aking ama noong nakaraang araw. Huwag mo sana itong seryosohin. Nag-blush ito bago pa man matapos ang kanyang sinabi. Ito ang insidente kung saan makikitang nakatalian ng tatlong mga babae habang nakatayo si Daryl sa harapan ng mga ito. Magiging mahirap talaga na hindi ma-misunderstood ang ganitong eksena. Hindi naman ito sineryoso ni Daryl. Okay lang iyon, wala lang ang nangyaring iyon sa akin. At pagkatapos ay nagpatuloy si Daryl sa kanyang pagsasalita. Naintindihan naman na ni Amy si Yaong ang lahat, hindi ba? Ibinuka ni Yvonne ng bahagya ang kanyang bibig at nakaramdam ng kahihiyan habang inaalala ang mga salitang binanggit sa kanya ng kanyang ama noong mga sandaling iyon. Sinabi nito sa kanya na hahayaan kitang makasama si Daryl pero kinakailangan niya munang makipag-divorce kay Lily at lumayo sa kahit na sinong babae. Hindi tumigil sa pagpasok ang mga salitang ito sa isipan ni Yvonne habang namumula sa init ang kanyang mukha at kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Mayroon na ba siyang nararamdaman kay Daryl ngayon? Mahinang nagsalita si Yvonne habang kinokontrol ng husto ang kanyang emosyon. Hindi na. Naipaliwanag ko na ito ng husto sa kanya. Umiti naman dito si Daryl at nagtanong ng paano mo naman ito ipinaliwanag sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya ang buong katotohanan. Sa mga sandaling ito, nagmukhang attractive si Yvonne maliban sa pagiging nerbiyos. Na para bang isang nahihiyang batang paslit. Hindi niya inaasahang magiging ganito ka-attractive ang nahihiyang si Yvonne. Tumawa rito si Daryl. Gusto pa sana niyang asarin ito pero agad siyang tumigil. Matapos makita ang ilang tao sa paligid. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari kina Dennis Yaong at Daryl? At bakit naging kakaiba ang itsura ni Yaong ngayon? Agad na naguluhan ang nag-iisip na staff in charge ng Pearl Pavilion na si Peter. Pangkaraniwang nanlalamig si Yvonne sa kanyang mga staff at hindi kailanman nagpakita ng emosyon sa mga ito. Pero nagmukha siyang mahinhin at nahihiya sa harapan ngayon ni Daryl. Hindi kaya nagkakagusto na si Yvonne sa walang kwentang manugang ng mga lindon. Na iyon? Kung wala ka ng kailangan, mauuna na ako, sabi ni Daryl kay Yvonne matapos mapansin ang awkward na hangin sa kanilang paligid. Tumango naman si Yvonne at sinabing, CJ. Tumango rin si Daryl at umalis ng Pearl Pavilion. Nagring ang cellphone ni Daryl nang makasakay siya sa kanyang sasakyan. Matapos mapansin ang isang hindi kilalang numero, sumimangot si Daryl at sinagot. Ang tawag. Kuya Daryl, ako ito si Skyler. Maririnig ang nasasabik na boses ni Skyler sa kabilang linya ng tawag. Kuya Daryl, marami na kaming nakuha na bicolor flower. Para sa iyo. Paano ba namin ito ibibigay ay iyo? Magalang at kinakabahang
Nagtanong si Skylar sa mga sandaling ito. O nga, tungkol sa paggawa ng antidote ang tinutukoy ng mga ito. Tumango si Daryl at agad na sinabi kay Skylar na pumunta sa Platinum Corporation para makipagkita sa kanya. Ang mga bicolor flower ay mga kayamanang kinakailangan sa paggawa ng maraming gamot at pills. Ang lahat ng gamit para sa karamihan ng sakit at insomnia ay nangangailangan din ng bicolor flower para mabuo. Sa loob ng President's Office, kasalukuyang nakangiti ng husto si Daryl sa kanyang lamesa. Magaling, mayroon na tayong lampas sa 10 mga bicolor flower. Totoo nga ang sinabi ni Skylar sa kanya noon. Mayroon talaga na isang lugar kung saan tumutubo ang napakaraming mga bicolor flower, isip ni Daryl. Dito na sinimula ni Daryl ang kanyang trabaho. Matapos ang ilang oras, pinunasan ni Daryl ang kanyang pawis at itinago ang higit sa 10 mga antidote na kanyang ginawa. Niligtas mo talaga ang aming buhay, Kuya Daryl. Nakaramdam ng matinding pagpapasalamat si Skylar habang naluluhang hinahawakan ang mga antidote na ginawa ni Daryl. Nilabas nito ang isang pendant na gawa sa jade at sinabing, Kuya Daryl. Pagmamayari ito ng isang master ng Grandmaster Heaven Cult. Kinakatawan nito ang pagkatao ng isang master. Nagmamadali kaming umalis noong isang araw kaya hindi ko nagawang ipasa sa iyo ang pendant na ito. Itago mo po ito ng maigi. Dahil sa sandaling magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa kahit na sinong miyembro ng Grandmaster Heaven Cult, ipakita niyo lang po sa kanila ang pendant na ito at agad nilang malalaman na isa kang miyembro ng ating kulto. Tumango rito si Daryl, itinago niya ang jade na pendant bago tapikin ang balikat ni Skylar at sabihing, dalian mo nang iligtas ang mga kasama mo. Tumango rito si Skylar at agad na umalis. Nang makaalis ang mga ito, agad na nagpatuloy sa pagre-research si Daryl gamit ang Infinite Elixir Manual. Ngayong mayroon na siyang mga bicolor flower, ang dapat na niyang malaman ay kung ano-ano pa ang mga elixir na maari niyang mabuo gamit ang mga ito. Kinagabihan sa tahanan ng mga lindon. Kasalukuyang nakaupo sina Lily at Jade sa isang sofa. Pareho silang nakasuot ng maiksing palda habang in-enjoy ang kani-kanilang ice cream sa ilalim ng napakainit na panahon. Dito na mahinang sinabi ni Lily na hindi ko inasahang magiging isa kang kilalang real estate tycoon sa buong Donghai City, Jade. Sino ba ang nakilala mo? Sino ang nag-invest sa pinaplano mong negosyo? Alam na ni Lily ang tungkol sa sitwasyon ni Jade. Kahit nakabilang silang dalawa sa mga mayayamang pamilya na mayroong mga koneksyon sa ilang mga importanteng tao sa Donghai City, ang pag-incorporate ng isang napakalaking real estate company ay isa pa ring hindi kapanipaniwalang bagay para sa kanila. Naging komplikado ang pakiramdam dito ni Jade habang nakangiting sumasagot ng nakakilala lang ako ng isang kaibigan. Hindi niya magagawang sabihin na si Daryl ang nasa likod ng lahat ng ito. Pwede mo bang ipakilala sa akin ang kaibigan mong ito sa hinaharap? Hindi. Napansin ni Lily ang naging reaksyon ni Jade sa tanong niyang ito. Napahiya rito si Jade pero ngumiti pa rin ito at sumagot ng, naman, syempre. Sa mga sandaling ito, naglakad si Samantha na nakasuot ng jeans. Nagmukha siyang mature at kasing sexy ni na Lily at Jade habang sinasabi na halika rito Jade at kumain ka ng prutas. Magiging maganda ang kinabukasan mo ngayong ikaw na ang presidente ng Great West Real Estate. Hindi niya na po ito kailangang sabihin Tita Samantha. Isa lang po akong empleyada nito. Ibang tao po ang nagmamayari sa bagong kumpanya na pinapasukan ko. Nagpapakumbabang sinabi ni Jade. Nagmamalaki namang sumagot si Samantha ng, hindi ba't ganoon din iyon kagaya ni Lily dito? Siya ang namamahala sa mga negosyong pagmamayari ng mga lindon na nangangahulugang siya rin ang nagbibigay ng pera sa aming pamilya. Ngumiti si Jade at sasagot na sana sa sinabi ni Samantha nang maglakad si Daryl papasok sa hall. Matapos magbasa ng buong gabi, nakaramdam na siya ng pagkahilo sa kanyang mga mata. Natuwa siya ng husto na nang malaman niya na isa talagang kayamanan ang bicolor flower na iyon.
na isang key ingredient sa paggawa ng napakaraming uri ng elixir. Natuwa si Lily nang makita niya si Daryl. Nakauwi ka na rin, Daryl. Tumango si Daryl at nagsalita bago maglakad paakyat, nandito ka rin pala, Jade. Magpatuloy lang kayo sa ginagawa ninyo. Dito na nakahinga ng maluwag si Jade. Hindi rito natuwa si Samantha. Ano ang problema niya? Hindi na naging magalang ang pagsasalita niya kay Jade. Hindi na rin niya nagawang maghatid sa kanila ng maiinom, nasaan na ang kanyang manners. Mas gumanda ang kanyang turing kay Daryl nang bigyan siya nito ng isang necklace na nagkakahalaga ng $30 million pero hindi pa rin ito nababago ang kanyang pananaw kay Daryl. Napakaganda na ngayon ng kinabukasan ni Jade pero hindi pa rin ito itinuring ni Daryl bilang isang importanteng bisita na kinakailangan niyang bigyan ng mainom. Huwag na po kayo magabala, tita, hindi po ako nauuhaw. Mabilis na sinabi ni Jade. Pagsisilbihan siya ni Daryl. Nagbibiro yata siya. Pagbalik sa kwarto, agad na nilabas ni Daryl ang libro tungkol sa mga sinaunang sandata ng mga hukbo na kanyang hiniram kay Yvonne. Nagmukha ng luma ang librong ito matapos maging dilaw ng kulay puti nitong cover, na nagpapakita sa mga salitang ancient army weapon. Binuklat niya ang libro at nagsimulang hanapin ang blood-drinking sword. Bumukas ang pinto papasok sa kwarto bago pa man niya makita ang page na naglalaman nito. Naglakad si Samantha papasok sa kwarto, tumingin kay Daryl at sinabing, Daryl, bumili ka ng bagong mga damit para bukas. Itigil mo na ang pagsusuot sa mga luma at punit-punit mong mga damit. Si Lily na ang presidente ng mga kumpanyang hawak ng ating pamilya kaya huwag mo siyang ipapahiya. Wala pong problema. Tango ni Daryl. Hindi natuwa si Samantha sa reaksyon na ito ni Daryl at agad na nagpatuloy sa pagsasalita. Nag-organisa ng outing ang pamilya Howe. Dadaluhan din ito ng iba pang mga pamilya. Kaya siguruhin mong tama ang isusuot mo kung ayaw mong mapahiya si Lily. Sinabihan na kita. Pamilya Howe. Hindi niya maiwasang maalala ang fiancé ni Megan na si Kent Howe. Nag-organisa ng outing ang kanyang pamilya. Naubos na ang pasensya ni Samantha na nagsabi ng naririnig mo ba ang mga sinabi ko? Tingnan mo nga ang suot mo ngayon. Talagang ipinapahiya mo si Lily. Isa lang naman itong outing kaya bakit ko pa kailangang bumili ng bagong damit? Hindi ba ako pwedeng hindi sumama sa outing na iyan? Tanong ni Daryl. Siguradong nandoon si Kent dahil ang pamilya Howe mismo ang nagorganisa sa outing. Ayaw na ayaw nang makita ni Daryl ang lalaking iyon. Tumitig si Samantha sa kanya at sinabing sa totoo lang, hindi na ako mapipilitang isama ka sa kahit na anong social event ng mga upper class, pero si Lily na ang presidente ng ating mga kumpanya at ikaw ang kanyang asawa kaya kinakailangan mong sumama roon. Tumango si Daryl at sumagot ng, sige, bibili na ako ng bagong mga damit. Nanlalamig namang sumagot si Samantha ng, mabuti kung ganoon. Humingi ka na lang ng pera kay Lily kung kulang ang pera mo pambili ng magandang damit. Huwag na huwag ka nang magsusuot ng mumurahin para lang ipahiya ang asawa mong si Lily. Muling tumango rito si Daryl. Umalis na rin si Samantha sa kwarto matapos siyang guluhin ng ilang beses. At noong umalis si Samantha, mabilis na nilabas ni Daryl ang itinago niyang ancient army weapon na librong hiniram niya kay Yvonne. Punong-puno na ng kalmot ang cover ng libro at hindi na rin halos mabasa ang mga salitang nakasulat dito. At hindi lang iyon, mayroon din itong mga kulay brown na mansang nagmukhang natuyong dugo sa cover. Kaya kung titingnan, mukhang matagal nang ginawa ang librong ito. Masasabi nga natin na tunay na mga antique collectors ang pamilya yaong matapos magkaroon ng ganitong klase ng libro. Dito na sinimulang basahin ni Daryl ang libro. Nakasulat sa unang pahina ng libro ang isang uri ng sandatang tinatawag na Thunder Hammer. Mayroon itong kakayahan na magpabagsak ng kidlat. Itinuturing ito na isang Level 4 Category Blue na sandata. Hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang sarili sa pagbabasa. Inabot siya ng isang sandali dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa pagbabasa ng librong ito.
Ang universe ring na binuo sa mga bundok. Hindi ito masisira kailanman. Mayroon itong weapon grade na, level 5 blue category. Mayroon itong kakayahang dalhin ang isang tao sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Pagmamayari ito ni Prinsipe Nezha. Agad na nagpatuloy si Dari sa pagbabasa ng librong ito. Ang Green Dragon Crescent Blade na mayroong 9 na talampakang haba. Sapat na. Ang talim nito para mabiyak ang mga bato, bundok at lupa. Mayroon itong weapon grade na level 3 blue category at kakayahang sumira ng mga bundok at lupa. Pagmamayari ito ng War Saint na si Guan Yu. Nasabik ng husto si Daryl matapos mabasa ang tungkol sa mga sandatang ito. Dito, niya na rin nakita ang kabanatang naglalaman ng blood drinking sword na kanyang hinahanap sa librong ito. Kumabog ng husto ang puso ni Daryl habang binabasa ang tungkol dito. Blood drinking sword, nagmukha itong jade sa labas pero hindi ito gawa sa jade. Mukhang bakal pero hindi talaga gawa sa bakal at may hindi mapapantay ang talim. Magagawa itong magamit sa pamamagitan ng pag-absorb sa enerhiya ng daigdig. Mayroon itong weapon grade na, level 1 ng category red at may kakayahang umabsorb ng dugo. Kusa itong nag-upgrade sa sandaling umabsorb ito ng sariwang dugo na nagmula sa isang tao. Hindi ito mag-upgrade sa dugo ng kahit na anong hayop malibang sa tao. Napuno ng emosyon si Daryl matapos itong mabasa. Isang ang kayamanan ang kanyang nakuha. Isang espadang kusang nag-upgrade sa sandaling maka-absorb ito ng sariwang dugo ng tao. Kaya pala ito tinawag na blood drinking sword. Nagpatuloy ang libro para ipaliwanag na sa sandaling makilala ng espada ang kanyang master, maaari na itong maitago sa dugo ng nagmamayari sa kanya sa sandaling hindi niya ito gamitin. At sa sandaling gamitin ito ng nagmamayari sa kanya, maaari naman niya itong tawagin gamit ang kanyang isip. Huminga ng malalim si Daryl habang hawak ang blood drinking sword sa kanyang kamay. Agad na nawala ang blood drinking sword sa loob lang ng isang utos mula sa kanyang isipan. Alam ni Daryl na kasalukuyan na itong nasa loob ng kanyang dugo. Halika rito, espada! Sigaw ni Daryl. Agad na nagliwanag ng kulay dugo ang paligid bago muling magpakita ang blood drinking sword. Grabe! Isa nga talaga itong kayamanan. Nang masabik dito ng husto si Daryl, agad niya ring narinig ang sigaw ni Samantha sa ibabang ng kanilang bahay. Bumaba ka na rito ngayon, Daryl. Humingang muli ng malalim si Daryl, itinago ang kanyang libro at espada bago lumabas ng kanilang kwarto. Ano pong problema? Halika rito at maupo. Utos ni Samantha, napaka-importante ng outing na ito na dadaluhan ng 12 ng mga kilalang pamilya sa Donghai City. Kabilang narito ang pamilya Hao, pamilya Yang, pamilya White, pamilya Qin at tayo, ang pamilya Lindon kasama ng iba pang mga pamilya. Ilang daang tao ang dadalo roon. At mga importante at kilalang tao ang mga ito. Kaya huwag mo nang ipahiya ang iyong sarili. At si Lilibud. Si Lilibud na ang namumuno ngayon sa pamilya Lindon. Ang pinaka-objective ng outing na ito ay para magsama-sama ang mga pamilya habang pinapanatili ang maganda nilang relasyon sa isa't isa. Naniniwala ang mga taong kabilang sa itaas ng lipunan na ang isang karagdagang kaibigan ay tiyak na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa kanila. Kaya maaaring magkaroon sila ng ilang mga business deal sa outing na ito matapos gumawa ng ilang bagong pagkakaibigan sa isa't isa. Wala pong problema, mag-iingat ako sa aking pananalita. Tango ni Daryl. Dadalo rin doon ang pamilya Yao. Siguradong dadalo roon si Yvonne na tumatayong head ng kanilang pamilya. Dito na agad pumasok sa isipan ni Daryl ang attractive na mukha ng nahihiyang si Yvonne. At noong maisip niya ang tungkol sa pamilya White, hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang sarili na magtanong ng Qi noong naubos ang pera ng pamilya Lindon matapos mabiktima ng isang scam. Hindi ba tinapos na ni Cloud White na siyang head ng pamilya White ang business relations ng ating mga pamilya? Kaya bakit nila magagawa ngayong sumama sa outing?
Umiti rito si Lily at Shanbing walang habang buhay na samaan ng loob ang nagaganap sa business world dahil tanging walang hanggang pagkakaroon lang ng kita. Ang mahalaga sa lahat, tinapos nga ng pamilya White ang lahat ng kanilang koneksyon. Sa mga negosyo ng ating pamilya noong maloko ang aking ama pero muli silang kumatok. Sa ating pinto noong magawa nating bumangon sa pagsubok na iyon. Napangiti si Daryl matapos marinig ang mga sinabi ng asawa niyang si Lily. Dito na nagsabi si Lily ng kinakailangan nating magkaroon ng napakaraming kaibigan. Sa outing na ito. Kaya mag-iingat ka sana sa pagsasalita. Sumunod ka na lang sa likuran ko kung maaari. Tumawa rito si Daryl at sinabing sige, susundan kita ng husto rito.